Pangalanan na ng palasyo ang 2 sa 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto. At live nga mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino ba ang bubuo nga nitong Independent Commission? Nikki, 2 araw nga matapos ilabas yung executive order para dito sa Independent Commission for Infrastructure ay may mukha na itong 2 member ng nasabing investigating body. Una ay si Rogelio Babe Singson. Siya ay ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways at minsan na ring namuno sa Bases Conversion and Development Authority. Pangalawa naman ay si Rosana Fajardo. Si Rosana Fajardo ay isang certified public accountant at country managing partner naman ng SGV company. So yung dalawa na yan ay pinagbasehan daw Nikki ng Malacanang sa pagpili nga nito ay yung integridad at yung kakayahan ng mga ito na may background din sa mga infrastructure project at managing naman dito sa ilang side, no. At dito nga sa nakakabiglang ulat na ito ng palasyo kanina ay nag-anunsyo rin ng isa pang special advisor. Ito ay wala doon sa EO94 na unang nilabas nung isang araw. Ang special advisor naman nitong naturang investigating body ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nikki, nitong mga nakaraang araw ay nakausap nga natin itong si Magalong at kanyang sinabi na bukas siya sa anumang pagdinig nga sa pakiking bahagi ng mga pagdinig ng Senado man o ng Kongreso at bukas din siya na magbigay o makibahagi naman sa pagtulong nga dito sa itatayong investigating body, itong ICI na ito. So sa ngayon ay wala pang concrete na detalye o pahayag itong si Mayor Benjamin Magalong matapos ngang i-anunsyo formally na kasama na nga siya dito sa binuong investigating panel. At Nikki, una nang sinabi ng Pangulo na ito nga na ICI na ito ay walang magiging politiko para makuha na rin para maiwasan na rin yung conflict of interest. Pero nang tanungin natin si Undersecretary Claire Castro bakit naging bahagi dito si Magalong ay sinabi niya na itong si Benjamin Magalong ay handa lang umano na magbigay nga ng ilang mga dokumento sa gagawin na investigasyon. Nikki, balikan din natin yung nilalaman nga nitong ICI. Itong ICI yung titingin doon sa mga maanomalyang flood control project at iba pang infrastruktura na binuo sa nakalipas na 10 taon. So Nikki, kung titignan natin ngayon yung powers nito ay pwede ba niyang pakialaman yung mga iba't ibang investigasyon, be it sa Senate, sa Congress o maging yung DPWH. Malinaw naman yung sinabi ng palasyo na hindi makikialam itong ICI at magkakaroon nga ito ng sariling investigasyon. Nikki. Rainiel, balikan nga natin yung si Mayor Benjamin Magalong. Ano bang mismong magiging papel ng special advisor bukod sa pagbibigay nga ng supporting documents? Nikki, magiging si Magalong din yung titipa, yung titingin doon sa ilang mga dokumento nga na hawak at ilang mga possible na makapagbigay pa ng ilang mga impormasyon doon nga sa mga maanumalyang flood control project at iba pang infrastruktura. Yung buo na functions nga nitong special advisor ay hindi pa inilalabas dahil wala rin ito doon sa executive order na inilabas ng isang araw. Nikki, balikan ko lang na itong 3-man o 3-member panel na ito ay 2 members at may isang chairperson. So yung chairperson ay sinabi ng palasyo na i-aanunsyo sa mga susunod na araw ng mismong Pangulo. So hindi natin alam kung bakit hindi pa nakapag-anunsyo ng personalidad sa ngayon. Nikki. At yan ang Express Report ni Rainiel Pawid. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases,
coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the President in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. The commission will begin its work immediately. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. First question po.